Kung anong iminahal ng presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan, gano'n naman ibinaba ng presyo nito sa mga sakahan sa ilang lalawigan. Ang bentahan sa Pangasinan, 10 piso lang daw ang kada kilo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isang buwang supply ng sibuyas ang pinamili ni Aling Elsa nang makitang ibinebenta ito ng tig 100 pesos kada kilo sa Divisoria, Maynila. Mura raw ito kumpara sa ibang pamilihan. Magkano ba sa Cavite? Medyo mahal 150, ganun, 160, 175. Depende, 100 lang po. 100 lang po. Malaking bagay po sa amin. Budget po. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa ng hanggang 170 pesos ang kilo ng sibuyas. Sa datos naman na nakalap ng Federation of Free Farmers Cooperative, may mga nagbibenta pa ng 200 hanggang 220 kada kilo sa ibang lugar. Habang ang imported na sibuyas, naglalaro sa 80 hanggang 120 pesos. Hindi naman lahat ng tao tinitingnan ang quality. Ang tinitingnan nila doon ang presyo. Kaya ang tao kung saan medyo mas mababa, doon ngayon sila pupunta. Habang mataas ang presyo sa mga pamilihan, bagsak presyo naman sa mga sakahan. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative sa Bayambang, Pangasinan, na sinasabing pinakamalaking producer ng sibuyas sa probinsya, nasa 10 to 50 pesos lang ang kada kilo ng sibuyas. Ayon sa FFF, hindi dapat sumabay sa panahon ng anihan ang pagpasok ng imported na sibuyas sa bansa. Pagka panahon ng anihan, ang tendency talaga ay mababa yung presyo ng sibuyas. Kung sabayan mo pa ng onion imports, which will add to the supply, lalong babagsak ang presyo ng onion. So yun nga po nangyari. Sa monitoring naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nasa 60 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas sa Pangasinan. 20 hanggang 25 pesos per kilo ang puting sibuyas. Wala raw problema sa supply dahil nagsisimula na ang anihan ng puting sibuyas at nakatakda na rin sa Marso ang anihan ng pulang sibuyas. Wala naman daw problema ang mga magsasaka sa epekto ng tagtuyot. Pula nasa 60 to 65 pesos, puti sa 20 to 25 pesos. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng DA ukol dito, pero wala pa silang tugon. Naunang iniutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ipagpaliban muna ang importasyon ng sibuyas hanggang Mayo. Maaari pa yang mapalawig hanggang Hulyo. Pwede rin daw makatulong ang DA sa pamamagitan ng paghahanap ng merkado para sa mga sibuyas na tanim ng local farmers. Kung kaya ng Department of Agriculture na tumulong po sa pag-absorb ng ng onion harvest, at then maybe i-supply po ito sa mga kadiwa stores. The longer term problem solution siguro dito is yung magkaroon talaga ng sariling cold storage facilities ng ating mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.